Rosalie, may target timeline na ba sa isasagawang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte? Aga sa kasalukuyan ay nakaabang tayo sa magiging timeline ng House Justice Committee sa isasagawang deliberasyon sa 4 na impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos ng formal na i-refer ng plenaryo ng Kamara sa House Justice Panel kahapon araw ng Martes, February 23, yung lahat ng reklamong impeachment. Pero ayon kay House Good Government and Public Accountability Chairperson at Manila 3rd District Representative Joel Chua na miyembro rin ng House Justice Committee, mangangailangan ng masusing pagsusuri at masinsinang pagtalakay ang 4 na impeachment complaints laban sa pangalawang Pangulo. Kaya anya, asahan na yung mas maraming trabaho at mas maigting na deliberasyon. Muli rin itong ipinaalala sa publiko na hindi paglilitis yung gagawing impeachment proceedings ng Kamara kundi preliminary investigation para matukoy kung may sapat bang batayan para ituloy ang proseso. Samantala, ayon naman kay mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na endorser ng ikalawa at ikatlong impeachment complaints laban kay Vice President Duterte, magiging hamon yung isasagawang impeachment proceedings. Pero kumpiyansa itong matutukoy na sufficient in form and substance ang impeachment complaints. Pakinggan natin ang pahayag ni Congresswoman De Lima. So kailangan nga ay nagkakatugma-tugma, nagkakaroon ng sapat na coordination para hindi nagkakaroon ng mga duplication or overlapping of evidence, hindi nagkakaroon ng confusion din sa pagpipresenta ng mga witnesses and also the documentary evidence. So yun ang pinaka-challenge lang dahil nga we're talking here about 4 impeachment complaints, hindi isa lang. And even if halos magkakapareho yung grounds, and we have to make sure na nagsisynchronize, in sync kami dun sa style of presentation and the order also of presentation of the various evidence that we would hope to present at the evidentiary stage. Gaya ng ibang endorsers, hindi naman apektado ang kongresista sa maagang deklarasyon ng presidential bid para sa 2028 elections ng vice-presidente. Oh, not at all. I'm more emboldened now, actually. Not at all. Seryoso pong usapin ito. Dagdag lang natin, Aga, aminado naman si House Justice Committee Vice Chairperson at Bukidnon 2nd District Representative Kit Flores, asahan na yung mas maraming trabaho ng House Panel kaugnay ng 4 na impeachment complaints laban sa Vice-Presidente, pero kailangan itong tapusin sa itinatakdang time frame ng saligang batas na 60 session days. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Col.